tunay kang Kristiyano, and then ang gagawin ng Diyos, isasama ka niya sa isang katawan. Katawan, simbahan. Simbahan hindi itong building. Ito church building. Pero yung simbahan talaga, yung mga taong naniniwala kay Jesus. So lahat ng taong naniniwala kay Jesus, naniwala ka, idaragdag ka ng Diyos dito sa simbahan. And then para magiging katawan ka ni Kristo, di ba? Parang katawan na ganito, merong kamay, merong paa, merong tenga, merong bibig. So makita mo iba-iba, may kumakanta, may nagigitara, may nag-a-usher, may nagluluto ng pagkain, may naghugas ng plato, may nagmamap, merong nagtuturo. So pare-pares lang yon. Lahat tayo naglilingkod sa Diyos. So kung tunay kang nabautismo ng Banal na Espiritu, idadagdag ka sa simbahan. Idadagdag ka sa simbahan, and then magiging party ka ng katawan. Ibig sabihin, ito bang kamay, anong ginagawa ng kamay? Para sa kabuti ng katawan, di ba? Siguro kung minsan, kung naranasan mo na, sinasampal mo sarili mo, pero hindi normal yon. Sampalin ka ng iba, pero sampalin mo yung sarili mo. So yung itong kamay, gumagawa siya ng mga bagay, kabutihan sa buong katawan. So nakuha nyo, kapag ikaw ay talagang inanap ka ng Diyos, di ba? And then pinakilala ng Diyos ang sarili niya sa iyo. Tapos naniwala ka. Naging member ka ng simbahan. Hindi ka kokontra sa simbahan. Magiging one body kayo. Hindi mo nakita, wala naman ako sinasabi kay Israel, o Israel, magligpit ka nga ng upuan. Wala naman ako sinasabi dito. Pero pagkatapos kumain, gaganunan ng Israel yung mga upuan, di ba? Kasi he belongs to one body. Hindi ko kailangan diktahan. So makita mo, kung talagang Kristiyano ka, naniniwala ka, doon ang mangyayari. Ngayon kung hindi kita paalisin. Kasi natutuwa ko, nandito ka. Pero ang Diyos, lilituhin ka niya. And later, makita mo, nalito ka na, konting bagay lang, sineryoso mo, nagtampo ka na. Di ba? And then nagalit ka na. And then inaway mo na yung iba. So ito yon. Ito yung ang tunay na nabautismo ng Banal na Espiritu. Nandun na ang Holy Spirit sa puso mo, ito yung tutulong dito, idadagdag ka niya sa simbahan. And then we are one body. Sabi nga ng Bible, you are in one accord. Kasi pare-pare yung Espiritu natin. Ibig sabihin, nagkakaintindihan tayo. Pag may sinabi ko, intindihan mo ako. Kung nagkamali man ako, mapapatawad mo ako kasi you have the Holy Spirit inside you. Natandaan nyo, inipon. Paano inipon ng Diyos? Nagpatunog siya ng kakaibang tunog, di ba? And then nagpuntaan yung mga tao, ano kaya yun? Dito, inipon tayo ng Diyos, iba-ibang pamaraan. Merong pamamaraan na, uy, punta ka doon. Pag nilista yung pangalan mo, ibigay mo lang yung birthday mo, bibigyan ka 500, di ba? Pamamaraan ng Diyos yon. Na ikaw naman, pumunta ka, ang birthday mo November. Pumunta ka na March. O gumawa ka ngayon, ang birthday ko March. Ayun. Para yung March makuha yung birthday mo. Ginamit lang ng Diyos yon para ipunin tayo. So wag kang magilty, wag mong masamain. So sabi niya, punta ka lang doon, palista ka, pag meron kang perfect attendance, meron kang bigas. Di ba? Walang masama doon. Or dati, hindi na bang perfect attendance sa atin dati, di ba? Sino nakaranas dito na basta't nag-worship ka, may uwi kang bigas? O natanda, ay nandito si Sister Floro. Yung pinag-pray natin kanina. Pinag-pray namin kanina, ikaw. So nakikiramay kami sa iyo. Hindi naman kami, si Brother Jimmy, asawa niya, tama? So saan siya nakaburol ngayon? Sa? Veronica. So mamaya gusto niyo pasyalan sila sa Veronica daw si Brother Jimmy. So malapit lang dyan. So, inipon ng Diyos, ibang pamamaraan, ang purpose niya, makarating ka dito, panakarating ka dito, makinig ka. Kasi sayang naman, gumawa ng paraan ng Diyos para makarating ka dito, hindi ka manakinig. Sayang yon. Sino malulugi? Ikaw din. Di ba? Kahit di ka makinig, yung nakinig, ito yung maiginabang. And then sabi niya, inihanda. So, inahanda tayo ng Diyos. Ito practice lang to. Para pagpunta mo ng heaven, hindi ka parang stranger. Alam mo na, naintindihan mo anong heaven. Ang heaven, sabi ng Bible, di ba, yung mga kalsada niya, ginto.
O huwag ka naman mag-isip, punta ko doon, daming ginto. Hindi mo napapansinin ang ginto doon. Niyayapakan mo lang yan kasi yung puso mo makalangit na, perfect na kung baga. And then, inihahanda tayo sa maraming bagay, maraming pagsubok. And then, para ano? Lahat nito, ginagawa ng Diyos. Ano lang motibo niya? Itong ginagawa ko, ito lang yon. Ipahayag lang ang salita ng Diyos sa inyo. Isang linggo yung preparation dito. Isang linggo yung mensaheng ito na ginagawa yan. Pina-PowerPoint yan, pinag-aaralan yan. Lahat yan pinagdadasal yan, nililinis yan. Araw-araw, dinidiligan nilito ito para maging maganda lang pag Sunday. Anong purpose lang? Nagluluto ng pagkain, nagsasay ng, ngayon sira yung isang rice cooker natin, kaya kung minsan yung bigas, yung ano natin, kundi sunog, kulang. Pero lahat yun, ginagawa ng Diyos para dito lang. Marinig mo yung magandang salita ng Diyos, makilala mo ang Diyos, malaman mo na mahal ka ng Diyos, di kanya pababayaan. Yun lang. Kaya lang sana, yung konting oras na yun, huwag mong sayangin. Ngayong umagang ito na yung simula ng simbahan, nangaral na si Pedro. Dito nagsimula yung simbahan. Prior to this, pinatay si Jesus, wala pang simbahan. Mang-alagad lang, nakapokus lang si Jesus doon sa 12 alagad niya. At yung assignment ng alagad niya, ito yung pinagpapatuloy natin. At sana hindi siya mamatay sa iyo, ipagpatuloy mo sa ibang tao. So Acts 2, verses 14 hanggang 21. Pwede po ba tayong tumayo bilang respeto sa pagbasa ng salita ng Diyos at sabay-sabay nating basahin? Kaya tumayo si Pedro kasama ng 11 apostol at nagsalita ng malakas. Mga taga-Judea at kayong lahat na nakatira sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin ko. Hindi lasing ang mga taong ito, gaya ng palagay ninyo. 9:00 pa lamang ng umaga ngayon. Ang nakikita ninyo ay katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipahahayag ng inyong mga anak na lalaki at babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki makakita ng mga pangitain. At ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Sa panahong iyon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu sa aking mga alipin, maging lalaki at maging babae. At ipahahayag nila ang aking mensahe. Magpapakita ako ng mga kababalaghan sa langit at mga himala sa lupa, dugo, apoy at makapal na usok. Ang araw ay magdidilim, ang buwan ay pupulang parang dugo, bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. At sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Amen. Manalangin tayo, Panginoon, samahan mo po kami. Ingatan mo po kami at ikaw po yung magalis po ng espiritu ng antok, pati na po yung espiritu ng distraction po or ano po yung makalimutan muna namin yung problema po namin at may focus po namin yung oras po namin sa iyo. Mangyari po yung magandang kalooban mo. Ingatan mo po kami sa gawa ng demonyo na hindi po namin marinig ang mabuti mong salita sa oras na to. Ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Pwede pong umupo. So Pentecostes, sabi nga natin, ito na yung from the word Pentecost, Pente, 50 days. 50 days pagkatapos umakyat sa langit ni Jesus. Ito yung sinaselebrate niyang isang piyesta. Isang piyesta para maalala nila ano yung mga bilin ng Diyos at anong nangyari noon. Ano nangyari nung panahon para maniwala tayo. Gumagawa ng miracle ang Diyos ng kababalaghan. Ang main reason niya para maniwala tayo na siya ay Diyos. Ngayon, bakit parang hindi na masyadong gumagawa ng miracle ang Diyos ngayon? Hindi na katulad nung araw. Kasi nga meron na po tayong Bible. Nandito na. Nung panahon kasi nila ng propeta, merong tatawagin ng Diyos na isang tao gagawing propeta. Tapos yung propetang yung kakausapin ng Diyos, tapos yung propeta, siya yung magre-relay sa tao. Ngayon, meron na tayong Bible. So actually, pwedeng magbasa on your own. Meron kang cellphone. Wala natang tao, wala cellphone eh.
Di ba? Meron kang cellphone, merong TV, merong churches. So makinig ka doon, magbasa ka, malalaman mo yung nasa Bible na yan. So no need for, hindi naman sa hindi kailangan, hindi na masyadong gumagawa ng miracle ang Diyos. Parang sa tinanong ako kahapon, bakit, Pastor, di ba binigyan ka? Parang ganon. Kasi, Pastor ako, di ba binigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos para magpagaling ng sakit? Sabi ko, pwede akong gamitin ng Diyos para pagalingin ang sakit. Pero hindi ako binigyan ng kapangyarihan katulad ni panahon ni Jesus. Kasi kung meron ako noon, binigyan ako ng Diyos noon, ang lapit ko lang sa Pasay General Hospital, di ba? Matagal na sarado yan. Kasi papanalayan ko lahat yun, gagaling lahat yun, wala na silang customer. Amen? So, merong reason. Parang, kung ako nagpapagaling ako ng karamdaman, baka hindi ka na pumunta ng hospital, di ba? Ako na lang yung istorbuhin mo. So, nagpapagaling pa rin ng Diyos, kaya ang panalangin natin, limas kay Brother Jimmy, una panalangin ko, nung mabalitaan kong, hindi pa siya nasa hospital, kinukwento lang ni Sister Flora. Sabi ko, tulungan mo po sila mag-asawa. Pumagit na ka po sa kanila. Magkaroon ng kapatawaran ba? Lahat tayo nagkakasala Wala namang perfect marriage, tama? Walang perfect na mag-asawa, walang perfectong tao, walang perfectong simbahan. So, pero pag pumagit na si Jesus yon, tuturuan tayo bot. Tuturuan kang magpatawad, tuturuan ka rin tumanggap ng kapatawaran. Di ba? Alam mo yun ang mahirap. Nararanasan niyo yan, yung pride natin. Humingi ng sorry sa'yo. Anong puso mo? Because of pride, hindi mo tinatanggap yung sorry, tama? Natuto ka magpatawad, pero ayaw mo o hindi ka marunong tumanggap ng kapatawaran. So both ways yon, tinuturo ng Diyos sa atin yon. Magpatawad ka, matuto ka rin tumanggap ng kapatawaran. Na kahit nagsorry lang sa'yo, pasalamat ka nagsorry yung taong yon. At gayahin mo na lang yon. Pag nagkasala ka, magpatawad. Kasi dito, piyesta nila na pinag-celebrate nila. Nagluloko yung wala. Pakiano mo. Naubos na yung boses ko Kailangan kong habulin yung mic ko Sorry po Sound check. Sige pa. Sound check. Sound. Off mo muna yung ibang microphone para hindi mag-feedback. Yung mga nandyan, So, bautismo ng banal na espiritu, ito na yung Pilitin nyo lang makinig kahit hindi maganda yung sounds. Pag bautismo ng banal na espiritu, ito na nga yun, the moment na niwala kay Jesus na namatay siya dahil sa iyo, kasi na-realize mo, meron kang kasalanan, di mo kayang bayaran. Kaya kailangan mo ng malaking kapakumbabaan para aminin mo to. Kung merong natitirang pride sa harap ng Diyos sa iyo, mahirap ka pong makalapit sa Diyos. Kasi ang katuwiran mo kuminsan, na hindi ka naman kasing sama nung kilala mo. So, with that kapakumbabaan, God, alam ko po na may kasalanan ako. Nagkakasala pa nga ako araw-araw po. Hindi ko nga po mabilang ang kasalanan ko. So, alam mo kung na-realize mo yung ganong kasalanan, di ba nakaramdam ka ng, yun ang pagsisisi na pinilit ko naman po, pero most of the time, hindi ko kaya. Pero in most cases, hindi tayo ganun, di ba? Siya naman po kasi. Nagtuturo tayo, di ba? Siya naman po kasi, kaya ako naman po nagawa yun dahil doon. Hindi ganun. Hindi ka pwedeng pumunta ng harap ng Diyos na sisihin mo ibang tao. Pa-isa-isa tayong aharap sa Kanya. Tatanungin ka ng Diyos. Isa sa possible na tanong sa'yo, anong ginawa mo sa buhay na pinahiram ko sa'yo? Ito yung patuloy niyang itinuturo sa atin. And then, mga ginawa ng Banal Espiritu, dinaanan natin kanina, inipon, inihanda. Ang purpose lang, para ipahayag ang salita ng Diyos. Parang dito, ginagawa po nating lahat. Tulong-tulong, di ba? Para lahat maging komportable, lahat maging maayos.
para lang dito. Ito lang yon. Kasi kapag ipinahayag ang salita ng Diyos, pwedeng may maligtas, tama? At kapag ipinahayag ang salita ng Diyos, pwedeng may gumaling, magkaroon ng pag-asa, makawala sa addiction, magkaroon ng reconciliation sa family, makatapos ng pag-aaral. Marami po yun. Marami po yun. Lahat yan kumpleto. It's a complete manual ng buhay natin. Kaya hindi man tayo nakapagbasa araw-araw, which is dapat magbasa tayo araw-araw, at least pag Sunday, makinig ka. Makinig ka. At pag pumunta ka rito, gawin mo, kahit kurutin mo yung sarili mo. Huwag naman masyado, baka pag-uwi mo, sabi ng asawa, bakit puro pasaka? Pag sinabi mo kinurot mo sarili mo, hindi maniniwala yun, di ba? Sino nagkurot sa'yo doon? Di ba? Yung mga ganon. So gawa ka ng paraan. Ang point ko, dinala ka ng Diyos dito for a purpose. Huwag mong ahayaan manalo ang demonyo. Ayaw ng demonyo na marinig mo yung sinasabi ng Diyos sa'yo. Tama? O tingnan mo yung katabi mo. O, hindi yan demonyo. Pero ang demonyo, pwede siya nandyan. O, pinapaypayan ka na ngayon. Di ba? Sleep, my darling baby. Mamaya at makita mo, tulog ka na. Di ba? Nakikita ko dito, it's not to embarrass you, kundi gusto ko umuwi kang may dala. Nakikita ko tumitingin ako sa inyong gano'n, tapos makita mo, maya-maya, kasi simula ko pa lang, nagbe-beautiful eyes no? Ganun, no? O, tapos mamaya, wala na yung beautiful eyes. So sabi niya, ito lang. Ito yung pinaka-importante. Lahat po yung ginagawa in preparation. Lahat yan maganda, mabuti yan. Lahat yan, pag-aayos nito, ginagawa natin. O, tinan mo, sabi ko, maging mabagong hangin, hindi naman umaandar. Sabi ko, yung air freshener natin, hindi umaandar. And then sabi niya, pagsilang ng simbahan, ito na. Kapag naniwala ka kay Jesus, di ba, dadaling ka sa grupo ng mga tao na naniniwala kay Jesus. Ito yung simbahan. And then parami yan. And then, nanganganak yan. Di ba? Meron dito. Katulad ito, si Ethan dito. O meron na siyang kaibigan nandito. Si Ethan. Yung mga ganon. Kayo, di ba? Merong kaibigan, nandito na yung kaibigan nyo, nandito kapatid nyo, kamag-anak nyo. Ito po yung, ibig sabihin, tama yung ginagawa natin. Nasa tama tayo. Tama yung tinuturo kasi pinagpapala ng Diyos ang simbahan. Ito na yung, sa kwento natin ngayong umaga, ito na yung simula ng simbahan. Meron tayong mapupulot. Tama ba yung ginagawa natin? Katulad ba ng ginagawa ng mga apostles nung araw, yung ginagawa natin ngayon? So pagpuspos ng Banal na Espiritu, ito yung continuous. Parang baso. Pag nilagyan mo ng tubig, di ba? Continuous dapat na puno dapat yan. Ngayon, nababawasan yan kasi iniinom mo, ginagamit mo. Tapos, lalagyan mo uli. Ito yung pagpuspos, ibig sabihin, filling of the Holy Spirit sa bawat Kristiyano. Paano ito? Sa simpleng salita ito. Tinanggap ko na si Jesus, naniwala na ako, nandito sa puso ko yung Banal na Espiritu, di ba? Anak ako ng Diyos, kaibigan na ako ng Diyos, member na ako ng isang simbahan. Ano yung pagpuspos ng Holy Spirit? Kumbaga, itong ilaw na to, may power to. So, pag hindi ko tinurn on to, wala siyang ilaw. Pero the power is there, tama? Ang Holy Spirit nandito sa heart ko. Pero pag hindi ko tinurn on yon, hindi ko magagamit sa buhay ko, tama? Kasi yung Holy Spirit, ito yung may kapangyarihan para maging matagumpay ako sa lahat ng aspeto ng buhay ko. Kasi siya yung Diyos, siya yung makapangyarihan na pwedeng tumulong sa akin. So, paano ko iti-turn on yon? Paano siya nagta-turn off? Kapag nagkasala ako, kuminsan aandap-andap yan. So, hindi siya maliwanag, di ba? Ngayon, kapag medyo serious yung kasalanan ko, nandun siya, nandun ang power, nandun ang ilaw, pero hindi siya umaandar. Nakuha? Wala siyang liwanag. So, the same po, yung Holy Spirit sa puso natin, nandito yan. Tuwing magkakasala ako, sabi ng Bible, nag-grieve siya, di ba? Alam niyo yung batang umiiyak na talagang hindi mo makausap? Yung iyak na hindi makapagsalita? Yung ganon. Wala dito si kayang-kayang gayahin ni nandito. Kahapon, si Tyrese, wala si Tyrese talagang in-action niya kahapon Yung alam mo yung ganong, alam niyo yun di ba? Umiiyak ka pero tinatanong ka, hindi ka makapagsalita kasi agulgul ka ng iyak. The same pwedeng iyan, tulad mo sa Holy Spirit because of the sin na kinumit mo. Anong solusyon nun? Immediately, ikumpisal mo sa Diyos yung kasalanan mo, hingi mo ng tawad at muli magiging maayos. So ang
fulfilling o pag-push ng Banal na Espiritu, panatilihin mo yung kabanalan mo. Mamaya, iingi tayo ng tawad bago sa kasalanan natin bago tayo mag-communion. Huwag mo nang hintayin ng Sunday. Nagkasala ka ng Monday, immediately manalangin ka, pumunta ka sa isang lugar, hingi mo ng tawad dyan, pagsisiyan mo, and then malinis ka na naman. Ito yung panatilihin mo yung kabanalan. Alam mo yan eh. Alam natin yan eh. Sa isip natin, napaka malikot nito. Di ba malikot nito? Nakita ka lang naka-lipstick, pag-iisipan ka na nito eh, di ba? Hindi siya kumikibo, hindi mo alam, pero dito tayo nagkakasala. At pag nagkasala tayo dito, you have to confess it. Kapag nagalit ka, di ba? Alos patayin mo yung tao sa galit mo. Kasi galit ka eh. Normal yan eh. Pero nagkasala ka. Immediately, hingi mo ng tawad yun. Ito yung magiging mapuspos ka ng Banal na Espiritu. Anong resulta nito? Meron kang parang kind of power. Ibig sabihin, yung taong lumapit sa iyo, kailangan niya pera. Eh, meron kang ang pera, yung isa duling pa. So gusto mo siyang tulungan, hindi mo matulungan, di ba? Pero because the Holy Spirit will bless you, alam mo ba yung taong niya mako-comfort siya, hindi naman pala pera talagang kailangan niya. Yun eh. Yun dahil puspos ka ng Holy Spirit. And then lahat ng ginagawa mo, magbubunga yan. Magbubunga yan. Wala yung mga nag-practice ng, yung mga, the fruit of the Holy Spirit. Sige nga, i-recite nyo. Malakas! Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Kristiyano ka, nasa iyo ang Banal na Espiritu. I encourage you to memorize those. These are the promise of God. Bibigyan ka ng bunga ng Banal na Espiritu. Yung ni-recite natin, love, joy, patience, God, joy, peace. Mapupunta sa iyo lahat yan. Ibig sabihin, pag binigyan ng Diyos sa iyo, na-imagine yung ubas, yung bunch ng ubas, di ba may mga bunga yan, may mga fruits dyan. Di ba merong maliit dyan, kuminsan meron hindi pa masyadong hinog, kuminsan meron naman na tabingi. Kapag binigyan ka ng Diyos ng fruit of the Holy Spirit, yung siyam na yon, ibibigay niyang lahat yon. Tandaan niyo yan, So maaring mahina yung love mo, pero nandun yon. Maaring mahina yung patience mo, pero nandun yon. At huwag ka mag-alala, nung binigyan ng Diyos sa iyan, lahat yan magmamanifest. Ibig sabihin, marunong ka na talaga magmahal ng walang kondisyon. Di ba? And then, meron kang joy. Kahit na wala kang pera, ganda-ganda ng forma mo. Parang ako nung teenager ako, ganda-ganda ng forma ko, naka-Levi's ako, ang tsinelas ko, alam mo yung beach walk, mahal yung beach walk sa amin. At binabrush talaga yan, di ba? Pero wala naman akong pera. Ibig sabihin, pag meron kang Jesus, kahit na gano'n ang buhay mo, nandun yung joy. Kasi regalo ng Panginoon yon. Meron kang kapayapaan. Nandun lahat yung siyam na yon. At pinakahuli, sinabi nila, self-control. Dito tayo nagkakasala malimit. Ito yung i-practice mo every day. Pag galit ka, di ba? Kailangan mo to. Huwag ka munang kikibo. Kapag kumibo ka, di ba, anong lumalabas yan? Para mga balisong. Na pumapatay yun. Oo. So yun, self-control. Lahat po ito. Ibinigay ng Diyos sa isang anak niya, huwag kang mag-alala, magmamanifest po lahat yan. Ibig sabihin, mararamdaman ng mga tao sa iyo to. Hindi mo kailangan i-memorize, hindi mo kailangan na intentionally, hindi. Kusa silang lilitaw, kusa silang mapapansin ng tao kasi bigay ng Diyos yun, yung bunga ng Banal na Espiritu. Romans 8:9, sabayan niyo ako. Ngunit hindi na kayo mamumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Sa katunayan, naniniraan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong yan. So hindi na kailangan explain. Kung Kristiyano ka, binuksan mo yung puso mo, pinagsisihan mo, sinunod mo yung sinasabi ni Jesus, naniwala ka sa Kanya. Siya yung daan, ikaw po ito.
na kay Kristo ka at naninirahan ang Holy Spirit sa puso mo. Tatak mo yon. Anong tawag niya? Katulong. Meron kang katulong. Ang katulong mo, Diyos. Diyos ang katulong mo, nasa puso mo siya. And then 1 Corinthians 6:19, sabay-sabay natin basahin. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. So at ang katawan natin, o tingnan mo yung katawan ng katabi mo. O, di ba? Templo ng banal na Espiritu yan. So, irerespeto mo yan. Jesus died for that person. Tapos ikaw, niregaluhan ka ng Diyos ng Holy Spirit sa puso mo, di ba? So, wag mo naman siyang pausukan. Wag mo nang tambakan ng alak. Wag mong gagamitin yung katawan mo sa mahalay na bagay. Kasi, templo ng banal na Espiritu ito. Wag kang mag-alala. It's a process. Huwag kang mag-alala. Pero ngayon naririnig mo ito, unti-unti kang tutulungan ng Diyos na makawala ka doon. Makawala ka doon sa mga lahat ng klaseng addiction, ano man yung mga masasamang yan na nagagawa natin sa katawan natin. Fruit of the Holy Spirit, nakita natin kanina, yung Tagalog ang hirap i-memorize, pero pag-ibig, tingnan mo, pag-ibig lang ako. Pag-ibig, kagalakan, ano na yung pangatlo? Kapayapaan. Ang hirap Tagalog, kapayapaan, kabaitan, kabutihan, tapos ng kabutihan ay katapatan, magandang loob, yung kapakumbabaan, at pagpipigil sa sarili. Bigay ng Diyos sa tunay na Kristiyano yon, nasa iyo yon. So huwag kang mag-alala. Kung patuloy kang susunod sa Diyos, nakikita ng mga tao to. Nagiging mabait ka, magiging masiyahin ka, hindi ka madali magalit kasi nagagamit mo yung pagpipigil sa sarili. And then pag-ibig, kagalakan, ito yung source ng love month ngayon, di ba? Nagse-celebrate pa kayo ng Valentine's Day. Di ba? Di ba napag-aralan natin yung kupidong yon, pinanggalingan nun, ayaw ng Diyos. At anyway, kultura natin yon. Kung gusto mo maging masaya, ito yung tunay na inanap natin eh. Pero ito yung talagang source ng kasiyahan. Kung gusto mo maging, ang mundo kasi, ang joy niya, conditional. Pero ang Diyos, sabi niya, mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang kapwa mo, magkakaroon ka ng kagalakan. Yung fruit of the Holy Spirit. Ito yung tunay. And I remember itong sabi ng, yung gusto mo maging masaya, ito lang eh. Di ba yung mga Hudyo, ginawa nilang 630 yung mga commandments nila, kaya nagalit si Jesus na parang pinahirapan niyo yung mga tao. Tayo alam natin na hindi ka maliligtas sa pagsunod lang ng 10 Commandments. And 10 Commandments nga, hindi mo ba perfect? So sabi ni Jesus, gawin na natin dalawa. Ano yung dalawa? Unang-una, sabi niya, mahalin mo ang Diyos ng buong pagkatao mo, buong kaisipan, buong kalakasan, buong puso, lahat. Siya yung number 1 mo, everything becomes secondary. Commandment number 1. O number 2 na lang, gawin natin dalawa. Sabi niya, mahalin mo ang kapwa mo, katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. So wag naman yung pagmamahal na martir. Tandaan nyo, katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Hindi naman yung martir na minahal mo siya higit sa'yo. Diba? Katulad mo lang sa'yo. So maraming martir sa mga nanay, di ba? Na hanggang ngayon may mga martir pa. Yung mga martir po, ano yon? Binabaril sa luneta. Ibig sabihin, mahalin mo yung kapwa mo, mahalin mo rin naman yung sarili mo. Huwag mong pababayaan ang sarili mo. Kasi pag tumanda ka, kuminsan, hindi mo pinaghandaan, di ba? Paghandaan ninyo. So kahit na binibigyan niyo yung best sa anak ninyo, makinig kayo mga magulang, maglaan kayo para sa sarili niyo. Kapag dati ng araw, mga anak niyo mag-aasawa yan, tama? And then meron silang first family. So at least kung meron kayong maitabi, hindi kayo pabigat sa kanila. Kawawa ang matatanda ngayon, parang siling namamalimos sa anak, di ba? So abang malakas kayo, nagtatabi kayo sa pagtandaan ninyo. Pag nag-asawa mga anak ninyo, may kanya-kanyang pamilya yan. Mahirap asahan. Kasi siyempre yung anak mo,
okay lang sa anak mo. Paano yung asawa ng anak mo? Yun eh. So, abang may, tabi-tabi ng konti. Tabi-tabi na. Makita mo nga sa probinsya, di ba? Pag naglalakad ka sa gubat, tabi-tabi po. Di ba? Kasi manununo ka, matanda ka na, magsisisi ka, kasi di ka nagtabi. So, tabi-tabi ka ng konti. So, ito yung susi ng joy. Itong panalangin. Di ba sabi niya, mahalin mo yung kaaway mo nga eh. Ang hirap, di ba? Paano mo gagawin? Ipanalangin mo. Tapos kahit yung mga tao, encouragement, yung palakasin mo yung loob niya. Na, kung minsan pag nakita mo malungkot lang siya, ang ganda ng ang ganda ng blooming ka. Huwag ka namang magsisinungaling. Pero pag sinabi mong blooming ka, anong mararamdaman ng tao? Ha? Masaya, di ba? Makita mo, nag-bloom talaga. Di mo nakikita yon? Be positive. And then sabi niya, palakasin mo yung loob niya, kasi sa pananaw mo lang yon eh. Kahit masamang tao yan, pwede mong palitan yung pananaw mo. Masamang tao yan, salbahi yan ngayon. Pero may gagawin ng Diyos yan, babaguhin ng Diyos yan. Amen? At pagdating ng araw, magiging mabuting taong yan. Yung pananaw, pwede mong palitan. Ito yung susi niya. Alam niyo yung kwento ng pagpapalakas ng loob, yung kwento ng bubuyog at saka langaw. Narinig yung bubuyog at saka langaw. Di ba, saan pumupunta yung bubuyog? Bulaklak, di ba? Bakit siya pupunta sa bulaklak? Kasi mabangus siya at saka yung nectar nun, matamis. Matamis, di ba? So, yung langaw, saan pupunta? Sa mabaho, di ba? Sa mga decaying, sa mga basura, di ba? So, siyempre, tanungin mo yung katabi mo, anong gusto mo, langaw, bubuyog? No. So, ito lang yon. Gayahin mo yung bubuyog. Pag tinignan mo yung kapwa mo, sabi ng Diyos, ituring mo yung kapwa mo na higit siya sa'yo. Yun ang practice ng humility. Kasi sa atin, hindi eh. Pag tinignan mo yung ilong niya, mas maganda namang ilong ko dyan. Di ba? Negative yon. So, doon ka sa positive, tingin ka na maganda sa kanya. Imaginin mo, binati mo lang siya, ang ganda ng damit mo, bagay sa'yo, di ba? Makita mo, hindi mo lang mapasaya yung tao. Every Sunday, suot niya yun. Para ako, every Sunday, suot ko naman to. Kasi sinabi ni Jiro, bagay sa'yo, pastor, yung coat. Hindi ko na sinuot yung isa. Ito na yung sinuot ko. So, di ba, nakapagpasaya ka ng tao sa simpleng pamamaraan. Kasi pinili mong maging bubuyog ka. Huwag kang maging langaw kung saan may mga baho, doon ka pumupunta. Huwag mong tignan yung negative sa isang tao. Encourage mo siya. At alam mo, kapag naging masaya yung taong yon, believe me, ikaw una-una may mararamdaman ka. Because bakit? Sinunod mo yung utos ng Diyos eh. Ibi-bless ka ngayon ng sinasabi ng joy na yan na nanggagaling sa Diyos. Hindi sa gawa mo, hindi galing sa mundo. Kaibaan galing sa mundo. Kasi sinunod mo yung utos ng Diyos, kaya pinapasaya niya yung loob mo. Simpleng paraan lang na naging positive ka lang. So pag silang ng simbahan, ang taba ng introduction, di ba? Pag silang ng simbahan, ito yung lesson natin, yung ebidensya, epekto, resulta ng pagdating ng Banal na Espiritu, di ba? And then yung resulta ng pagpapahayag na salita ng Diyos. Nung dumating anong ebidensya ng pagdating ng Banal na Espiritu? Natandaan niyo, pinag-aralan natin, ebidensya niya, may mga dilang apoy, natandaan niyo? Parang ganito, 120 sila. And then dumating ang Holy Spirit, parang merong dila, parang hugis dila siya, na apoy siya, na dumapo sa bawat member doon sa upper room na yon. That's the Holy Spirit. That's the evidence of the Holy Spirit. Ngayon, hindi na nangyayari yon. Ang ginagawa ng Diyos ngayon sa puso natin. Kaya sabi niya, hindi ko tinitingnan ang panlabas mo. Ang tinitingnan ko ay ang puso mo. At sana yon makita niya. And then, ang epekto nun? Ang epekto nun sa panahon nila, di ba nagsalita sila ng iba't ibang wika. Dapat maging klaro, wika, language. Naririnig natin yung speaking in tongues, di ba? Marami akong kaibigan na nag-speak in tongues.
And there was a time, meron tayo dito, umuupo dito, nag-speaking tongues. Pero dito, gusto kong malinaw, ano yung speaking in tongues? Ang sabi ng Bible, wika. It's a kind of language. So, ibig sabihin, hindi yung bla 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 bla, hindi ganon, hindi yung gawa-gawa ko lang. Kundi kung kapangpangan ako, bigla akong magkakapangpangan. Kung Bisaya ako, bigla akong magbibisaya. At kahit Pilipino ka, di ba? Kapag nakarinig ka ng Japanese, may idea ka na Japanese yun, di ba? Kapag may nagsalita ng Chinese, may idea ka nagsalita Chinese, di ba? The same Korean, o anumang lingwahe yan, o anumang dialect yan. Ito yung guidelines natin. Na yung speaking in tongues, ang sinasabi ng Bible, it's a language. So kung magsasalita ako, it's a kind of language na maa-identify ng tao. Malinaw tayo doon? So kapag hindi, gawa-gawa ko lang yon, merong danger doon na pwedeng inaabuso yon. Ang gift in tongues dito, yung epekto nun, nagsalita sila in different language. Remember na nakarinig sila ng kakaibang tunog? Ano yung tunog na yon? Parang tunog ng hurricane, pero walang hangin. So ano yung tunog na yon? So nagpuntahan yung mga tao from different places, having different languages, di ba? And then, nung epekto nun, nagsalita ng mga different language, naiintindihan ng bawat isa. Parang dito, sinong kapangpangan dito? Ako lang? O, may kapangpangan, di ba? Ako kapangpangan. Sinong marunong ng Ilocano? O, merong Ilocano, di ba? Merong Bisaya. O, Bisaya, ang daming Bisaya, o. So, makita mo, ibang dialect, di ba? So, in application dito, for our protection din, ang sinasabi ng Bible, it's wika, it's language. So, pag nagsalita siya ng Bisaya, yun, ma-identify mo na Bisaya yun, di ba? Ako alam ko sabi niya, pabili po ng beer. Anong beer? Beer. Beer pa. Kasi may tindahan ako dati, pabili po ng 2 beer. Anong beer? Beer pala yon. So this ibig sabihin, pero alam ko na Bisaya yon. So ito yung sinasabi niya. When you speak about speaking in tongues, it's a kind of language. Sa panahon nila, dito sa kwento natin, sa pinag-aralan natin, ginather sila ng Diyos coming from different places. Merong sa Roma, merong sa Asia. And then, ang naging epekto ng pagdating ng Banal Spirit sa kanila, nag-speak in tongues sila, kumbaga. Nag-speak sila in different language. But by the grace of God, yung mga taong 120, parang ganito lang karami yon, sabi nila, naintindihan nila yung sinasabi. Yun. That's the work of the Holy Spirit. Nandun yung ebidensya, nandun yung epekto. Anong resulta? Ipinahayag siyempre yung salita ng Diyos. Parang dito, sabi sa inyo, 1 week preparation to. Hindi lang message, pag-alaga ng halaman, pagluluto, anong kakainin, anong gagawin, lahat yan. Marami po yung ginagawa yan. Ang purpose lang para makarating tayo dito sa salita ng Diyos, pagpapahayag. At ang goal, maligtas yung tao. This is the mission ng church. At ito po yung mission at sa tingin ko, sa biyaya ng Diyos, nagagawa po natin sa ECF Center. Lahat yan, maraming preparation lang yan. Mula pa sa simula, kung nakikita yung cross doon, ewan ko kung may ilaw pa sa paggabi, yung red sa taas. Wala na. Ayan sila Jojo pong gumawa noon. So lot of preparation para lang ma-identify na ito, merong simbahan sa building na ito. So ito yung resulta, kaligtasan pa rin. And then pagsilag sa simbahan, anong ebidensya? Banal Espiritu, ito yung dilang apoy, pinag-usapan na natin. And then sabi niya sa 14, kaya tumayo si Pedro kasama ang 11 apostol. Ang nagsalita ng malakas at mga taga-Judea at kayong lahat na natira sa Jerusalem, pakinggan ninyong mabuti ang sasabihin nyo. So ginagaya ko po yung malakas, kaya hindi ko po kita sinisigawan. Lalo pag mahina yung mic, naubos yung kasi malakas. Para bakit? Para marinig ni Albert na nandun sa dulo. Mas kanina pa siya inaantok eh. So yung ganon, para lalakasan mo para marinig. Meron pa yung gumaganon, di ba? Meron pa yung talagang sumisigaw sa top of their voice. And then 15, hindi lasing ang mga taong ito, gaya ng palagay ninyo. Alas 9 pa lang ng umaga ngayon. Sa atin dito, yung mga nagtatrabaho ng 8 hours, halimbawa 8 to 5, usually 5 o'clock doon sila nagsisimulang uminom pa lang. Hanggang, meron tinatawag na 1 for the road, di ba? Paglabas mo ng trabaho, mag-unwind ng konti.
sa mga kaibigan mo, one for the road lang. Hindi masama ang uminom. Ang kasalanan ay ang maglasing. Ito po yung, kaya lang ang hirap eh. Kailan ba, ako manginginom po ako eh. Kailan ba ako malalasing? Yun ang mahirap eh. O ma-discover ko na, lasing na pala ako, di nagkasala na ako. So ang ginawa ko, di na lang uminom. Kasi di ko alam, malalasing ba ako sa 2 bote, 3 bote ba, o 4 na bote ba? So para hindi ako makompuse, hindi na lang ako uminom. Sabi 9:00 pa lang na umaga. Kasi these are the people mocking God. Ito yung mga nagre-reject kay Jesus. Kaya binibigyan nila ng maling kahulugan. At hindi natin maiwasan, kahit sa simbahan, meron po yan. So, kung meron na tayo nung fruit of the Holy Spirit, maintindihan po natin sila. May mga dyan talaga, konting bagay lang, palalakihin, bibigyan ng kahulugan, di ba? Na parang kaninang umaga, buti pa si Pastor, almusal na Jollibee. Binigay lang po sa akin yung Jollibee. Yung ganon. So, ibig sabihin, these are the people mocking God, i-reject po nila. Ang tunay na Kristiyano, sabi ko nga sa iyo, pinili ng Diyos, naniwalang taong ito, idinagdag niya sa simbahan. At nandyan po yan. At nakikita ko po sa inyo yung matagal nang nandito. Sila Jojo, nandun sa likod, kasama ko yan sa yan, nandito pa sila Jan, sila Lito, nung ginawa po ito. So, ibig sabihin na nanatili sila, mas makikita mo na tunay na mananampalataya. Nakikita nila may mga mali, may mga imperfection din, pero hindi na po hindi na po importante. Patuloy. So, ganun din kayo, patuloy. Ano man ang dahilan mo kung nandito ka, ang pinaka-goal ko, ang pinaka-panalangin ko, pagdating ng araw, nandito ka kasi mahal mo si Kristo. Nandito ka kasi gusto mong makarinig ng salita ng Diyos. Ito po yung end result na ako parati kong pinapanalangin. Kung bakit importante yung attendance nyo, kailangan maintindihan ko yun. Kasi biyaya ng Diyos na papag-pray po yun. So 16, ang nakikita ninyo ay katuparan ng ipinahayag ni Propeta Joel. Parang ito po. Mga propeta sinabi na nila na simula pa magkakaroon ng ganito. Katuparan. At ito yung promise na gusto kong tandaan ninyo. Yung sinimulan ng Diyos sa iyo. Ang buhay po hindi talaga perpekto, tama? Mahirap ang buhay, tama? Kahit lahat relationship, lahat mahirap yan. Pero huwag kang mag-alala kasi tutuparin ng Diyos yung plano niya sa iyo. At maganda po yun. Alam ng Diyos ang pinakamaganda sa atin. So 40 days, namatay si Kristo, hindi siya umakyat ng langit. Pero hindi tayo katulad noon. Baka akala mo, pag namatay ka, 40 days ka nandito. Ito po yung maling conception doon. Kaya sabi, bahala kayo pag namatay ako, 40 days ako mumultuhin kita. Hindi po mangyayari yon. Kapag namatay ka, didiretso ka. Kung ano yung pinili mo nung buhay ka pa. Kung impyerno yon, diretso ka na impyerno. Kung langit, didiretso ka. Si Jesus lang, bakit siya nanatiling 40 days dito? Kailangan niya magpakita sa mahigit 500 na tao, sabi ng Bible, para maging witness sila. Na sabi niya, papatayin ako, pagkatapos kong bayaran ang kasalanan ninyo, on the 3rd day, mabubuhay ako muli. Sabi niya, para patunayan niya yun, nagpakita siya after ng resurrection. At nanatili siya ng 40 days para ma-witness na mahigit 500 na ito na totoo yung sinasabi niya. And at the same time, tinuturo niya itong sa Old Testament, na itong mga sinabi ng mga propeta nung una pa, totoo to, matutupad na ito pa isa-isa. Para ang tao ay maniwala at manampalataya sa Kanya. So introduction, di ba, alam na natin yung introduction na ginawa na niya yung pagtawag, inipon niya, das inanda niya yung mga puso't isipan. Parang dito, parang di tayo malito na. Pero ang purpose na Diyos, makarinig ka ng salita ng Diyos. Ito lang. At kapag narinig mo yung salita ng Diyos, binigyan ka ng kalayaan ng Diyos kung maniniwala ka o hindi. Kung tatanggapin mo yung regalong inihanda niya sa iyo o hindi. Yun ang binigay niyang free will sa atin. Nasa iyo na. Kaya sabi nga nila, nabuntot mo, hila mo. Decision mo yon. If you want to go to heaven,
Sinasabi na ni Jesus. If you want to go to hell, sinasabi ni Jesus. Lahat yan, wala siyang itinatago. Sinasabi niya, lahat yan. 17, sabayin niyo ako. Ito ang gagawin ko sa mga huling araw, sabi ng Diyos. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Ipahahayag sa inyong mga anak na lalaki, babae ang aking mensahe. Ang inyong mga kabataang lalaki ay makakita ng mga pangitain. At ang inyong matatandang lalaki ay magkakaroon ng mga panaginip. Marami akong kaklase dito, di ba? Senior. Anong napapanaginipan ninyo? Babae? O numbers? Pero usually, ewan ko, sa akin lang of course, nung naging Kristiyano ako, ito mga panaginip ko, most of the time, may kinalaman sa Diyos. Halimbawa, may sakit ka, tapos pinapanalangin kita bago ako matulog. Minsan, nagiging continuity sa pagtulog natin, di ba? Napapanaginipan ko. Tapos nakikita ko, iba namatay na nga, tapos nakita ko buhay, parang ganon. Ganon yung panaginip. Tapos mga kabataan, lahat tayo dumaan ng kabataan, di ba? O wala bang dumiretso na senior? Pag silang senior na siya, dumaan tayong kabataan, di ba? Ano yung mga panaginip pag kabataan ka? Ano yung mga panaginip niya pag kabataan ka? Di ba mga horror, mga crush, di ba mga horror? Alam mo yung nahuhulog ka, tapos okay, inahabol ka, hindi ka makatakbo. Inahabol ka, hindi makatakbo. Pero dito, ang point ko dito, kayo mga kabataan, when you surrender your life kay Jesus, and then isa sa mga evidence na kayo maka-Diyos niya, bibigyan kayo ng Diyos ito, pangitain. What are these? Vision. Ito yung mga bata na naririnig ko yan Pastor, gusto ko maging presidente. Those are visions. And kung galing kay God yan, mangyayari po yun. Mangyayari yun. Ngayon nakikita ang mga bata rito na they want to be, pinagpipray nila, kasi nagpipray kami, paikot, pag marunong na magpray. Pag hindi pa marunong magpray, di ba? Hindi mo na magpipray. Yung gusto magpray, paikot kaming ganyan. O tapos anong pinagpipray nila? Na maging professional sila. These are grade 2, grade 3, grade 4. Kasi naintindihan nila, pag naging professional sila, tatandayin nanay nila, tatandayin tatay nila, at matutulungan nila. At mawala sila sa kahirapan. These are children. So kapag nasa Panginoon ka, ito yun Yung mga horror na panaginip mo, mga nakakatakot, mapapalitan po yan ng mga visions ng mga maka-Diyos na yan. Hindi perfect. Kasi kung ano yung napanood mo kasi, kumisan nagre-reflect sa mind mo yon. Kaya iwasan nyo yung manood ng mga horror film. And then 18, sabayin nyo ko, sa panahon na yon, ibubuhos ko rin ang aking espiritu sa aking mga alipin. Maging lalaki at maging babae, at ipahayag nila ang aking mensahe. Anong alipin na yan? Tayo po yun. We become bondservant. Ang bondservant, kung anong anong pinapagawa ng boss mo, sunod ka lang. Ngayon, kung Kristiyano ka, sinuko mong buhay mo sa Panginoon, kung ano sinasabi ni Jesus, sunod ka lang. Kahit na kuminsan ayaw mo. Sabi niya, di ba, lalo mga kabataan, yung mga gusto mag-asawa na dyan, di ba? Mga gusto mag-asawa na dyan. Sabi ng Diyos, huwag kang makipamatok sa hindi mo kapapanampalataya. Kung Christian ka, ibig sabihin, pag-pray ka, bibigyan ka ng Diyos na maging asawa mo na Christian din. Ganon yun ang sinasabi niya. So ito na yung kailangan natin na sabi niya, because of the Holy Spirit, alipin ka, sumunod ka. Because God knows what is best for you. 19, magpapakita ako ng mga kababalagan sa langit at mga himala sa lupa, dugo at apoy at makapal na usok. Bigla siyang sumingit. Pagpapalain ka niya, pero yung iba, paparusaan niya. Ito na po yun. Di ba siningit niya sa Revelation na yan? Ito na yung paghuhukom niya. Ito yung mangyayari pagdating ng tribulation. Natandaan niyo? Ito na yon, mga dugo, apoy at makapal na usok. Ito na yung pagpaparusa naman. Ang araw ay magdidilim, ang buwan ay pupulang parang dugo, bago dumating ang dakila at maluwalhating araw ng Panginoon. This is before the millennial kingdom. Di ba tribulation muna? Dito sabi niya, pagpapalain kita, the Holy Spirit will help you, pero kapag
hindi ka naniwala, kayo na nag-reject kay Jesus, dadanasin nyo ito. Because God is a just God. Hindi siya po, God is love. Pero hindi pwedeng tanggalin yung pagiging just niya. Magpapala ang Diyos, hindi pwedeng tanggalin yung nagpaparusa siya. Nagbibless ang Diyos, hindi pwedeng tanggalin yung sumusumpa siya. Kasama sa package yun. Kasi because He's a perfect God, hindi niya kukonsintihin yung mali. Mali ka, bibigyan ng pagkakataon, magbago ka, pero eventually, kailangan kang parusahan. Kristiyano ka na, and then nawawala-wala ka sa Panginoon, didisiplinahin ka niya. Bakit? Mahal ka niya eh. Ang magulang, dinidisiplina niya anak kasi mahal niya yung anak niya. So the same sa atin. Kristiyano ka na, God will discipline you, but not to the point na ma-discourage ka para lang makabalik ka sa Kanya. Pero, if you continue to reject Jesus, na sinasabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. In walang makakapunta sa langit, sa bahay ng aking Ama, kundi sa pamamagitan ko. Hanggang ngayon, ilang beses mo nang narinig, siguro thousands na kung Pilipino ka. Pero hindi ka pa rin naniniwala. There is a big danger sa iyo, kaibigan. Because with that reality, nire-reject mo si Jesus at mangyayari sa iyo yung judgment na sinasabi niya. Kahatulan ang ibibigay sa iyo. Last days, sikat ngayon, parating gustong pag-usapan. When was the last day nag-start? Nung dumating si Jesus, nag-start na po yung last days. And that was more than 2,000 years ago. Papalapit ng papalapit doon. Kaya ang punto doon, ikaw ba ready na? Yun po yun eh. Last day will come, hindi natin mapipigilan yan. It's either mauna akong kunin ng Diyos bago dumating yon. Pero either way, dapat sigurado ako. Pag namatay ako, ang kaluluwa ko makabalik sa langit. At dapat habang buhay ako, makabalik ang pananampalataya ko sa Diyos, hindi sa sarili ko. Ito yung last days, papalapit ng papalapit, at nagsimula yan nung dumating si Jesus. And then pagtawag sa mga makasalanan para pagsisiyan at talikuran ang kasalanan at magpabautismo. So ito po yung ina-arrange natin ngayon. Kung may umiikot kanina diyan na sign up sheet na yung gusto magpa-baptize. At pag medyo nag-start na yung summer, mainit na, we will start baptism. Natigil po because of the pandemic. So panoorin nyo yung isa sa mga video na paano ba yung ginagawa sa ISEP na water baptism. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing That is Diana, nandun sa likod. that could ever Bata pa siya. satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Miss Ethan, tayo ka. Bata pa po siya nun. It's enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all. Joy in my salvation. And this hope will never fail. Heaven is Pangalan na anak ni Ann. through every storm. My soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me.
So again, ito yung pag meron ng water baptism. Wait lang po. Ha? Number 1. Ito yung yung unang tanong pag babautismo kayo, ito yung sabay-sabay natin basahin. Tinanggap mo na ba si Jesus bilang iyong Panginoon at tagapagligtas? Dapat sure ka po. Kapag hindi ka sure, hindi pa kita pwedeng i-baptize. Pangalawang tanong, nangangako ka ba na sa abot ng iyong makakaya ay susundin mo ang lahat ng utos ng Panginoon? Hindi po perfection, magkakamali pa rin tayo. Pero God provided forgiveness. Di pa nagkamali ka, ihingi mo ng tawad ka agad. Pero dapat yes ka dyan. And then pangatlong tanong, nangako ka ba na wala kang ibang sasambahin kundi ang Panginoong Yesus? Bilang Pilipino po, dito tayo nahihirapan. Kasi lahat tayo bilang Pilipino, nabautismuhan tayo nung baby tayo, tama? Ito yung wisik o yung pouring. Pero hindi po yung, si Jesus binaptize siya when he was around 30 years old. Ibig sabihin, naintindihan na nung tao, between right and wrong, alam niya yung kasalanan, alam niya yung kaparusahan, kilala niya si Jesus. So pwede siya mag-decide, maniniwala ba siya kay Jesus o hindi. Ito po yung time. Usually, as early as 8 years old, kung nagabayan siya, pwede niyang magawa ito. Ito po yung tatanungin sa inyo. And then resulta, panghuli natin, resulta ng pagpapahayag ng salita ng Diyos, of course, ang prayer natin, kaligtasan. Lahat ng ginagawa po dito sa ECF Center, the same. Ang purpose lang, may pahayag ang salita ng Diyos sa inyo at hindi lahat makatanggap ng kaligtasan. At pagdating ng alangit, doon ko lang mapapatunayan kung talagang ligtas ka. Makikita kita doon. Pero pag hindi kita nakita doon, maisip ko, hindi ko na maisip, pero ibig sabihin, hindi ka nakaabot doon sa panuntunan ng Diyos. So ito yung resulta, yung kaligtasan pa rin. Ito po yung lahat ng ginagawa natin ito, ang utos lang Diyos, ipagpatuloy natin ano man yung sinimulan niya. Ano yung sinimulan niya? Inahanap niya yung mga nawawala para maligtas. At ito yung ginagawa, iba-ibang effort yaban, ibang pamamaraan, ibang strategy yan, pero ang bottom line lang, para baka sakaling maligtas itong mga taong ito. And 21, at sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. At kahit ikaw sana ma-memorize mo to na kung sino man ang tumawag sa pangalan ng Panginoong Yesus ay maliligtas. Ito yung bottom line ng ginagawa natin. Again, ito yung ebidensya, yung dilang apoy, yung epekto, nagsalita ng iba't ibang wika. So language, mag-ingat kayo dyan. At ang resulta nun ay kaligtasan. Ito yung goal at utos ng Diyos sa ating lahat. So tayo po'y tumayo at manalangin. Ama, salamat po. Dahil nandiyan ka po at alam po namin ang katotohanan. Kung wala ka po, wala naman po kami talagang magagawa. Kaya samahan mo po kami, tulungan mo po kami. Ikaw po yung mangusap sa bawat isa po sa amin. Ang salita mo nga po, Diyos, ay itanim mo sa puso't isipan po namin. At ngayon po, Diyos, gusto ka po naming sambahin sa pamamagitan po ng pagsunod po namin sa utos mo ng pag-observe po ng Holy Communion. Samahan mo po kami, ingatan mo po kami, ikaw po yung may task po namin. Ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Pwede po mo po.